Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, nagkasunog sa isang residential area sa barangay San Dionisio, Parañaque City. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog alas 8:30 kagabi at wala pang isang oras itinaas sa ikatlong alarma sunog. Nagdeklara ng fire under control matapos ang 2 oras. Samantala, 15 bahay din ang natupok sa sunog sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Saksi si Marisol Abduraman. Nag-spark at sumabog ang posting ito habang dinidilaan ng apoy sa Republic Avenue sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang ilang residente, napaiyak na lang habang nakikitang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay. Yung kuryente po yung pumuputok eh. Tapos nakita ko rin po nung bumagsak tong mismong kuryente na to. Pagbagsak niya doon, tsaka po gumapang na rin yung pumuputok doon sa kuryente. Pasado alas 8 ng umaga nang sumiklab ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. 15 bahay ang nasunog. 3-story residential at nagsimula po ito sa ikalawang palapag at still under investigation ito nga pong bahay na ito. Pansamantalang mananatili ang mga nasunugang residente sa covered courts ng barangay. Sa Batangas City, naging kulay pula ang kalangitan dahil sa naglalagablab na apoy na tumupok sa 2 bahay. Ayon sa BFP, nagsimula ang apoy dahil sa pumutok na electrical wiring sa kisame. Gawa sa light material ang bahay kaya mabilis na nagliyab. Whether it's electrical or kung anong gamit nila na cooking, yun ang hindi pa confirmed. So, yun yung mga anggulo na chinecheck ng aming investigators. Wala namang nasugatan sa mahigit 10 individual na apektado ng sunog. Pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak ang mga residenteng nasunugan. Isang restaurant naman ang nasunog sa Arevalo, Iloilo City. Mabilis na kumalat ang apoy kaya ilang minuto lang tinupok na nito ang buong restaurant. Ayon sa BFP, electrical problem ang tinitinang dahilan ng sunog. Ayon naman sa mga may-ari ng restaurant, mahigpit nilang sinusuri ang appliances at mga nakasaksak na kagamitan bago umalis. Posible rin daw na ninakawan ng restaurant bago sinunog dahil nawala ang kanilang generator set at burner. Umabot sa mahigit 200,000 pesos ang halaga ng pinsala na iniwan ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ginahasa na at nabuntis pa. Ganyan umano ang sinapit ng 17 anyos na babae sa Quezon Province sa kamay ng kinakasama ng kanyang ina. At ang nakababatang kapatid ng biktima, pinagsamantalahan din. Saksi, si John Consulta, exclusive. Biglang nagtatakbo ang lalaking yan nang dahang-dahang lapitan ng mga pulis sa kakawayang ito sa Quezon. Inabutan din siya kalaunan ang 47 anyos na lalaki. Wanted dahil sa ilang taong panggagasa umano sa kanyang stepdaughter. After nung buong may file namin yung kaso, continuous monitoring naman po tayo dun sa suspect kasi nasa area naman po ng makalilan yung tao. Ayon sa tiyahin ng 17 anyos na biktima, nagsimula ang pangahalay noong 2015 sa tuwing wala ang ina ng dalagita. Sa loob ng isang linggo, 3 beses siya ginagalaw ng stepfather niya. Nagagalit daw po siya rin na ayaw niya pumayag pero pinipilit pa rin daw po siya nung stepfather niya. Kahit po anong niya, tapos tinatakot pa daw po siya. Malungkot po siya, tapos palagi siya, minsan natutulala siya, tapos lagi po siyang umiiyak. Yung krimen is nangyayari sa bangka, kung minsan sa bahay, minsan sa mga kakahuyan kung saan niya pinapupunta itong bata. Nagsumbong sa nanay pero hindi pinakinggan yung nanay. Bukod dito, may nadiskubre pa ang mga otoridad. For 9 years, siyang nilampastangan itong stepfather na ito na ngayong this coming June ay nakatak ng mga anak itong biktima natin. So nakakalungkot dahil una-una minor pa itong batang ito. Ang nakakadismaya pa lalo nang malaman natin na yung bunsong kapatid niya ay ginagahasa din ng stepfather niya. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng suspect na nakakulong ngayon sa BJMP sa Gumaca, Quezon. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang biktima. Sa kulungan din ang bagsak ng isang tricycle driver sa Calasiao, Pangasinan matapos umanong molestahin ang kanyang pasahero. Ayon sa pulisya, biglang nag-iba ng ruta ang suspect at idinaan ang tricycle sa bypass road kung saan walang gaanong tao. Siguro
nagandahan dun sa pasahero niya, yun, nagawa niyang hapusin yung pasahero. But luckily, nakatakbo naman yung nakahingi ng tulong. Naaresto agad ng pulisya ang suspect at nang kapkapan, nakuhanan pa siya ng 2 pakete ng hinihinalang shabu. Itinanggi ng suspect ang panatak at hindi rin daw siya lulong sa droga. Hindi po. Kung talagang hinawakan ko yun, makikita ko yung mukha ko tapos mukha ko. Wala namang to eh. Kahit saan kami pupunta. Oh. Wala akong hinawakan na babae. Maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nanlaban daw kaya napatay ng mga pulis ang isang Koreano nakasama sa mga suspect sa panloloob sa isang bahay sa Cebu City. Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dalawang malaking jam ang nadiskubre ng mga mangingisda sa ilalim ng ilog sa Labo, Camarines Norte. Masangsang na ang amoy nito ng kanilang iahon at nang buksan, 2 bangkay ng lalaki na nakasemento pa ang tumambad sa kanila. Nakabalot din daw ng duct tape ang mga mukha nito habang ang isa nakapusas pa ang mga kamay. Ayon sa pulisya, tinatayang nasa 3 o 4 na linggo nang patay ang mga biktima. Nagkikipag-ugnayan na ang Labo MPS sa ibang lugar para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. So far po may tumawag na sa akin from Laguna. So may binigay na missing person. So ibinigay ko na sa akin naghawak ng kaso para magkaroon ng comparison based doon sa result ng determine ng forensic autopsy. Sa Cebu City, isang robbery alarm sa inuupahang bahay ng isang Korean national ang nirespondihan ng pulisya. Ang mga nanloob umano, 3 Koreano na nanlaban daw sa mga otoridad. Pag-abot na to dito, ato silang hangyong mo surrender, pero wagid sila mo sukod sa nahitabo itong usa ka shootout. Patay ang isa sa mga suspect habang naaristo naman ang 2. Na-recover sa kanila ang 200,000 pesos at mga alahas at relo na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos. Ongoing pa man ang atong investigation karon, ato pang isubay kung kani sila mga business partner ba o nabas like kaila diri kaning suspect o kaning biktima. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Inihahanda na ang reklamong robbery at frustrated murder laban sa kanila. Nagpapagaling naman sa ospital ang isa sa mga rumesponding police na tinamaan sa shootout. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.